Yan mga idol, good morning. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. At muling bumabati ng isang magandang umaga. Sana mga idol, muli nyo ako samahan sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. At nawa, saan man kayo panig ng ating bansa naroon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno mga idol, pag-usapan natin itong ating panahon. Hindi nyo ba napapansin halos isang buwan na nag-uulan? At hindi kaila sa atin, marami tayong napapanood sa social media at sa ibang mga video na may mga lugar talaga na bumabaha na. At yung iba halos lubog na. Alam nyo ba mga idol, kahapon umalis kami sa amin, sa Makati. Andito kami ngayon sa Bataan. Sa mga area na dinaanan namin papunta rito, mga idol, talagang may mga lugar talagang lubog na, baha na. Maging sa expressway, may mga lugar na may tubig. At nakakatakot pag biglang bugso ng ulan, todo bigay, nako. Halos di mo makita yung dinadaanan sa lakas. Kaya sa expressway, makikita mo mangilan-ngilan lang yung mga sasakyang tumatakbo. At nakakatakot nga. Kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan at kasalukuyang tumatakbo ang sasakyan mo, sigurado magmiminor ka. Dahil halos hindi mo makita yung dinadaanan kahit naka-headlight ka. Kahit nakasindi yung ilaw mo. Kung tumatakbo ka man ng mga 80-90, mapipilitan kang magminor. Kahapon, ang takbo namin, nung malakas ang ulan, kasagsagan, pinakamatuli na namin 40. Kasi nga, nakakatakot. Although wala kang masyadong makakasabay ng mga sasakyan, pero ganun pa man, siyempre nakakatakot. Hindi mo makita yung dinadaanan eh. Tapos pagpasok namin ng San Fernando, Pampanga, may mga lugar na talaga makikita mo lubog. Dito lang sa dinaanan namin sa Guagua, talagang namamaybay na yung mga sasakyan sa tubig. Maging dito sa may bandang Lubao. Yung sinusundan naming tricycle, hindi kayo maniwala mga idol eh. Yung driver at saka yung back ride niya sa likod eh, nakataas na yung paa eh. Halos pantay na sa bumper ng tricycle yung tubig. Oo. Tapos yung isa pang kotse na sinusundan namin, medyo sabi nung anak ko, mas mataas-taas ng konti yung kotse natin dyan, papa. Pero pag tumirik yan, at lumubog yung bumper niyan, may peligro rin tayo. Alalay din yung takbo ng kotse. Hindi ka naman makakapagtakbo ng matulin eh, dahil baha nga eh. Tsaka hindi mo alam kung saan ang parting malalim dun eh. Kaya bubuntutan mo lang yung sinusundan mo. Hindi ka pwedeng umovertake o ano, kasi mamaya, pag overtake mo, sa may parting kanal ka mapunta o ano, lalong disgrasya, di ba? Kaya kung saan yung namamayba yung nauuna sa'yo, buntutan mo lang yon. Pero walang Diyos naman, ano naman kami, nakatawid kami. Oo, dalawa yung baha na dinaanan namin. Sa Guagua nga, tsaka sa Lubao. Ngayon, pagpasok na namin dito sa area ng Bataan talaga, wala lang masyado. Oo, kasi itong area to, mataas talaga to eh, Bataan eh. Ewan ko lang, sabi sa may bandang Orani, tsaka sa, may baha din daw doon. Pero hindi naman kami dumaan doon. Ayan, dito kami ngayon kasi meron kaming importanteng pakay sa lugar na to. Kaya nandito kami. Dito nga kami malimit magbakasyon eh. Dito nga lang sa pinupuntahan namin,
kung tutuusin, may sapa dito. Yung, hindi naman siya ilog talaga na. Parang sapa lang siya, creek. Pag tatawid kami sa kabila, doon sa bahay ng mga hipag ko, sa tulay, may tulay-tulay dyan may tulay. May latayan kami dyan. Pero pag bumuhos bigla ang ulan at lumakas, hindi mo na makita yung tulay, lubog. Kaya ang ginagawa namin, pagka ganun, iikot kami sa may kabila. Mangangarsada kami, iikot kami. Medyo malayo-layo din, mga kulang-kulang 1/4 kilometer. Iikutin mo para makapunta ka rin sa kabila. Hindi kagaya nung shortcut ka lang dyan, tatawid ka lang. Kaya mga idol, itong sistema ng pangyayaring to na nag-uulan, kapag ito tumagal pa ng gusto, marami na talagang lugar mapiperwisyo. May mga nakikita nga tayo na yung lugar, yung mga residensya, yung mga bata, naliligo na sa karsada Hindi mo na makita yung karsada nila. Oo, lubog. Pero yan, delikado yan kasi yung leptospirosis, para sa mga bata, lalo't may sugat ka, kahit sa matatanda, may peligro yan. Kaya yung mga advice lang natin doon sa mga lugar na may bumabaha, mag-ingat lang kayo dahil siyempre, ang kalaban nyo talaga dyan, leptospirosis. Dahil marumi yung tubig. Mga ihi ng daga, mga delikado, di ba? Yun, kaya nga mga idol, sa totoo lang, kahit anong porsige ng ating gobyerno, doon sa tinatawag nilang flood control, may mga lugar talagang mababa. Oo, na below sea level. Kaya, pag mababa ang lugar at mas mababa pa siya sa dagat, o sa hindi talaga maiiwasang hindi lulubog. Kasi kung gagamitan man ng flood control yan, aayusin yung mga dike ng ilog para wag umapaw. Kung ang lugar mas mababa pa kaysa sa dagat, siyempre lahat ng tubig ang punta niya sa dagat Kaya kung hindi na makakadaloy papuntang dagat ang tubig, saan pupundo yan? Natural, dyan na rin, sa lugar na yan, di ba? Kaya katanong pagsisikap talaga ng ating pamahalaan na kontrolin ang pagbaha, may mga lugar talaga na, kagaya sa dinaanan namin, parting Bulacan, talagang parting Pampanga. Yung palayan, hindi mo na makita tubig na Parang dagat-dagatan na talaga siya. Doon nga lang sa lugar ng mga bayaw ko sa Kalumpit. Yung dati nilang palayan, ngayon palaisdaan Wala na lubog na sa tubig Kahit hindi na maulan, kahit tag-init na, wala na talagang paghupa yung tubig. Talagang may mga lugar talaga na mababa talaga. Lalo pa pagka gantong nag-uulan, mas delikado, di ba? Kaya may mga lugar talaga na nililikas na nila yung lugar nila, lumilikas. Yung iba, binibenta na. Pag medyo magandang panahon at nakalutang yung area, binibenta na nila. Para nga, makaalis na sila sa lugar na yan. Kaya mapapalad pa nga tayo mga nasa matataas na lugar Hindi tayo inaabot ng ganyan. Kaya nakakaawa din yung ating mga kababayan na nasa mga mababang lugar. Pero ganun pa man, ang ating pamahalaan hindi tumitigil kung paano nila mariremedyohan yung ganyang pagbaha. Pero may mga na kasi, may mga prediction na may mga lugar talagang lalamunin na ng tubig Mawawala na sa mapa. Kung maging dito sa atin sa Pilipinas, may mga pinakita na darating ang panahon, mawawala na sa mapa. Lulubog na talaga. Kaya kawawa yung mga tao na nasa lugar na yan. Ngayon, yung mga kabundukan naman natin dito na pwedeng paglikasan, siguro, pwede silang mailipat. Kaya lang, may mga kababayan tayo na halos ayaw umalis doon sa kanilang lugar. O kahit inililikas na sila ng ating pamahalaan, ayaw. Mga ganun, wala tayong magagawa doon. Sila na may kagustuhan nun di ba? Tama. Kaya ito, napagkukwentuhan at pag-uusapan lang naman natin dahil sa nakikita natin sistema ng panahon. Itong nangyayari sa ating ito, mga idol, di ba kayo nag-iisip? Dapat mag-isip na tayo na baka ito babalanan ng ating Panginoon. Kasi, sobrang na talaga ang sama ng ating mundo.
magulo na. O, yung mga digmaan lang yan, saka yung mga iba pang mga nangyayari sa ibang lugar. Yung mga sinabi ng ating Panginoon Kristo nung bago siya umalis o nawala dito sa ating sa mundo, natutupad na eh. O, yung sinabi niyang digmaan, bansa laban sa bansa. O, di ba? Kaharian laban sa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom. Natutupad eh. Kaya yung babala ng ating Panginoon Kristo, ito, sa panahon natin, nararanasan na natin. Mga bagyo na yan. Oh. Kaya yan, ito, sa nararanasan natin ngayon, dapat mag-isip-isip na ang ilan natin mga idol dyan na may pananampalataya. Alam niyo ba, nabanggit ko na rin sa una kong mga video na ang bayan ng Diyos nandito sa atin, sa Pilipinas. Nandito ang kanyang mga hinirang. Kaya dapat, sa mga nangyayaring ito, makipag-ugnay na tayo doon sa kanyang mga hinirang. Dahil kasi ito mga pag-ulan-ulan na to, pag bagyo-bagyong ito, dapat pa natin ipagpasalamat ito dahil hindi ito ang magiging sanhi ng kawakasan. O, kasi nung unang panahon, ginunaw ng Diyos ang mundo sa bahang gunaw. Nilipon ang lahat ng tao, di ba? Ilang pamilya lang ang natira. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na tubig ang gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Kasi, nakalagay nga rin sa Biblia, lalaganap at lalago ang karunungan ng tao. So, natupad yun. Naiimbento na kung ano-ano mga sasakyan, pangimpapawid, mga barko na yan. Kung bumahaman, may submarino na. O, wala nang dapat ikatakot, di ba? Alam ng Diyos na darating ang panahong mapanganib sa mga tao at magiging matalino nga ang mga tao. O, hindi na sa tubig niya gugunawin ng mundo. May isinampol na nga siya kung paano niya gunawin ang buong sanlibutan. Kung natatandaan niyo yung Sodoma at Gomora, di ba? Bumuhos ang apoy doon, umulan ang apoy. Na hanggang sa ngayon, yung lugar na yun hindi mapakinabangan. O, yan ang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghukom. Apoy. Kaya ang tanong, kapag nangyari yun, gaano man kagaling ang tao sa kanyang mga iniimbento, maiimbento niya kaya yung sasakyan na hindi kayang tunawin ng apoy? Sa lakas ng Celsius degree ng apoy na yan na lulusaw sa mundo, anong sasakyan ang pupwede dyan? Sabi nga niya, ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. O isipin mo yun, yung salitang mapupugnaw, isa lang ang kahulugan nun. Ano man ang uri ng nilikha sa mundong ito. Kasi sabi nga, lahat ng nasa lupa ay pawang masusunog. O, di ba? Sabi nga, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng kanyang paninibugho. O buti ko, ordinaryong apoy lang. Paninibugho eh. Di ba? Ibig sabihin, galit na galit na. O, yung ginawa nga niya sa Sodoma at Gomora, sample lang yun. Isang siyudad lang yung ginunaw niya. Pinaulan ng apoy. O. Ngayon, yung siyudad na yun, may mga pinapakita rin minsan sa YouTube, sa social media, o sa ano pa man, na hindi pa rin mapakinabangan hanggang sa ngayon. Yung may lugar doon na hindi mapakinabangan. Dahil gawa nga, bihira nabubuhay na halaman dahil doon sa asopre at yung apoy. Kasi yung apoy ng Diyos, iba yan eh. Oo, may bakas yan. Pag may bakas na iiwanan yan eh. Walang basta-basta mabubuhay na halaman. O ano pa man. At yung amoy ng kalikasan doon, baka nakakalason. Kaya, hindi mapakinabangan. O ngayon, yung itinakda niya sa kabuuan ng sanlibutan, buong mundo yan. O, di ba? Kaya ito nangyayari sa atin to, parang pahiwatig lang nito na, mga anak, kung kunti-unti na kayo, manumbalik na kayo sa akin. Tigilan na yung karahasan, tigilan na yung kasamaan, di ba? Ano pa lang yan, tubig pa lang yan, ibinibigay ko sa inyo. Nakakatakot yan, baka paglipas ng mga ulan-ulan na yan eh. Ang kasunod niyan, hindi na talaga tubig. Oo. Dahil maraming humihiling na sana uminit, sumikat ang araw. Huwag naman puro ulan. Di ba?
Buti nga kung sikat ng araw ang ating makakamtan. Kaya mga idol, sa nangyayari sa ating ito, sana nabanggit ko na yan sa una kong video. Nandito ang bayan ng Diyos. Nandito kanyang mga hinirang. Makipag-ugnay na tayo doon. Oo, kasi yung kanyang mga hinirang sa ayaw natin sa gusto mga idol. Sa araw ng kapuotan, yun ang kanyang ililigtas. Yun ang mga sasalubong sa Panginoon eh. Aagawin niya sa apoy. Sasalubong sa alapaap sa Panginoon. Oh, ay kung hindi ka kasama doon sa sasalubong, pagbuhos ng apoy, hindi ka kasamang aagawin sa apoy. O, di ba? Nakakatakot. Doon sa mga hindi nakakaalam, ay dapat alamin nyo na. Huwag na kayong magwalang bahala. At yan, hindi yan pananakot. Talagang nakalagay sa Bible. Sa Bible yan. Wala nakalagay sa Biblia na hindi magaganap. Lahat na nga ng sinabi ng ating Panginoon, no, nagaganap na. Oh. Di ba? Kaya yan, unti-unti na. Makipag-ugnay na tayo kung sino yung mga hinirang na tinutukoy dyan sa Biblia. Diyan tayo makipag-ugnay. At para kung dumating ang takdang panahon, makasama nila tayo. Yan, ang pagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil nga sa nakikita natin at sa nangyayari. Di ba? Tama? Kaya ang ating pamahalaan, sa totoo lang, walang tigil sa pagsisikap kung paano makokontrol yung pagbabaha na yan. Pero ganun pa man, nabanggit ko na nga rin, may mga lugar talaga na maski anong gawing pagsisikap ng ating pamahalaan, hindi na makokontrol yung tubig. Dahil may mga lugar talaga na lumulubog. May nagano nga niya, nagpredict na every year daw yata, may lugar na bumababa. Nung sabihin na natin, kalahating pie ang ibinababa sa bawat taon. Oh. Sa loob ng ilang taon, gaano kalalim ang ibababa nun? Ay kung magbibilo sa sea level, yung lugar na yan, mas mataas pa yung dagat sa lugar na yan. Ano mangyayari sa flood control? Yung gagamitin flood control papuntang dagat para sa mga pagbabaha, baka yung mismong tubig sa dagat ang pumasok papunta dyan sa lugar na yan. Di ba? Tama? Kasi lahat ng tubig na nanggagaling sa ilog, mga kabundukan o kung saan pa man yan, sa dagat ang bagsak niyan eh. Oo, kaya nga may mga ilog eh. Doon sa dagat lahat ang punta niyan. Kung ang lugar na area mo ay mas mababa pa sa dagat, paano mo mapapadalo yung tubig? Di ba? Kaya yun. Dito lang sa parteng Bulacan at sa Pampanga, marami ng lubog. Ibig sabihin, yung lugar niya, mababa talaga. Kahit anong flood control ang gamitin mo dyan. Kung yung mga tubig mismo sa ilog na mismo pumapasok sa mga bayan-bayan o mga baryo, barangay. Pero ganun pa man, siyempre, ang ating pamahalaan talagang hindi yan titigil kung paano mariremedyohan yung mga ganyang sistema ng kalamidad. Di ba? Kaya tayo naman na bilang mga mamamayan, makiisa na tayo. Makibahagi na tayo sa kanilang mga pagsisikap. Kung may mga lugar man dyan na hindi mababa at talagang kayang kontrolin ng flood control, yung mga ilog naman natin, wag na natin dumihan, wag na tapunan ng kung ano-ano mga basura na pagmumula ng pagbabara. O isa sa pagbabahaya kasi pag bumaha ang ilog, bumara, hindi na makadaloy. Yun. Siyempre, ang tubig babalik. Maghahanap, ang tubig hindi mo mapipigil, maghahanap ng madadaanan yan eh. Di ba? Ganun, yan mga idol, bilang bahagi ng ating kwentuhan ito, sana kahit pa paano bahagi ako sa inyo ng magandang idea. Dahil nga, sa nakikita natin sa sistema ng panahon, bagamat hindi tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan, manaka-naka, pero pag bumuhos, biglaan. At ang pagtatakan mo, parang hindi na uubos yung tubig. Di ba? Sisikat lang ng konting araw, may konti, didilim, biglaan na naman, bagsak na naman yung ulan. Dito nga lang, kani-kanina lang, ang lakas ng ulan dito, todo.
Kaya yung tinatawiran naming sapa dyan, lubog. O ngayon, medyo maganda o. Sumisikat-sikat ng konti yung araw. Ganyan ang sistema ng ating panahon, mga idol. Almost 1 month na yan. Kung di ako magkakamali, nag-umpisa ito mag-uulan-ulan, July pa eh. Oo, patapos ang July o nangangalahati ang July, nag-uulan na yan eh. Pabugso-bugso na rin. At yung bagyo, di ba? May bagyo raw, tila. Sabi. Ay yung bagyo, nakatalayan sa sinabi ng ating Panginoon. Oo, digmaan, bagyo, lindol, yan ang mga binanggit eh. Tagutom. Oo. Yung mga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ba natin iisip yan? Na nagbibigay siya ng babala nung nandito pa siya. At sa panahon natin, nangyayari. Di ba? Kaya yan mga idol ha. Salamat ng marami at sa maikling sandali ng ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. O no, hindi tayo magtatagal. Pasamantala tayo magpapaalam. Pero bago tayo magpaalam, hayaan niyo muna muli ko kayong batiin ng isang magandang umaga. At nawa, tamang kayo panig ng ating bansa na roon, o saan man panig ng mundo, nawa, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na ha, mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!